my beloved Boss Mike Cervera. Totoo nga ba na may kapangyarihan gumawa ng ilang mga bagay ang kaluluwa ng isang taong kamamatay pa lamang? Na kapag ginamit nito ang kapangyarihan ng concentration, ay kikilos ang astral body nito na humiwalay na sa mortal na katawan para isagawa ang ilang mahalagang mga bagay para sa mga mahal niya sa buhay. Ang tila hindi kapanipaniwalang kwentong ito ay isinalaysay ng isang overseas contract worker na mula sa Malaysia kung saan sila ay nagtrabaho sa isang pineapple plantation na kaibigan niyang Pilipino. Dahil sa labis na hirap ng buhay sa Pilipinas, nag-apply magtrabaho ang magkaibigang Isagani at Lambert sa Malaysia. May isang pineapple plantation doon na pag-aari ng isang kumpanyang American at dollars ang sweldo. Sa kabutihang palad, natanggap naman ang dalawa. Binata pa si Lambert. Pero si Isagani ay may asawa na at isang anak na mag-iisang taong gulang nang iwan nito ang pamilya. Mabait si Isagani at tapat ang pagmamahal sa asawang si Marina. Mas gusto kong dumito ka na lamang sa atin, Gani. Mangyak-iyak na sabi ng babae nang sabihin dito ni Isagani ang pagtatrabaho sa Malaysia. Kahit na medyo naghihirap tayo pero magkasama naman tayo ng anak mo. Pero paano naman ang hinaharap ng bata kung hindi tayo magsasakripisyo ng konti? Sabi ng lalaki. 2 taon lamang naman ang kontrata ko doon. Napakabilis magdaan ng panahon at hindi mo namamalayan. Nakabalik na ako. Hindi ako sanay na magkalayo tayo, giit ni Marina. Paano kung magkasakit si Junior? Nag-iisa lamang ako dito. Ulila na sa mga magulang si Marina at mga magulang naman ni Isagani ay matatanda na at nasa kanilang probinsya. Hindi napigil ang lalaki. Nangako ito na ipapadala lahat ng sweldo at mag-iiwan lamang ng kaunting panggastos para sa sarili. Iipunin natin kalahati na ipapadala ko at magtatayo tayo ng maliit na negosyo pagbalik ko. Sabi nito sa asawa. Wala tayong kapera-pera sa ngayon dahil nagastos lahat sa travel papers at visa mo. Sabi ni Marina. Kapag kinakailangan isasangla ko muna ang pinamana sa aking singsing at kwintas ng nanay. Sisikapin ko makapagpadala agad ng pera pero Marina, wag na wag mong isasangla ang ating wedding ring ha. Para sa akin, sagrado yan at gusto kong manatili yan sa iyong daliri bilang tanda ng ating pagbubuklod at pagmamahalan. Oo Gani, mag-iingat ka sana ha. Sa unang padala ko ng sweldo, bumili ka ng cellphone kahit na yung mura lamang para makapagtawagan tayo. Sa unang 8 buwan, walang pali ang pagpapadala ni Isagani ng sweldo sa asawa. Pero hindi lahat ay naitatabi ng babae sa bangko dahil may mga pagkakautang silang dapat bayaran na may kaugnayan sa perang kinailangan ng lalaki sa pag-alis niya. Habang nasa plantation sila, may mga Malaysian women din na nagtatrabaho doon. Sa pabrika ng canned pineapple na ka-assign ng mga babae. Isa sa mga ito ay si Salma, isang Malaysian girl na nagkakaedad ng 21. Maganda ito at karinyosa. Ito at ang kaibigan si Zoraida ay nakikipagkaibigan kina Isagani at Lambert. Palibasa ay napakalungkot sa plantation na kinaroroonan. Naging welcome sa 2 Pilipino ang pakikipagkaibigan ng 2 Malaysian girls. Madalas silang mamasyal sa paligid-ligid ng plantation habang nagkukwentuhan kung gabi at magkakantahan habang nagigitara si Isagani. Mahusay maggitara si Isagani. Matikas, matangkad at maskulado ang pangangatawan. Pero mahal ni Isagani ang asawang iniwan sa Pilipinas kaya wala itong mali siya sa pakikipagkaibigan kay Salma. Nakabili na ng second hand na cellphone si Marina at gayon din si Isagani kaya panay ang text nila sa isa't isa. Pero sa simula pa lamang, matindi na ang pagkakagusto ni Salma sa lalaking Pinoy at panay ang panunukso nito dito. Kapag nag-iisa si Isagani sa quarters nila ni Lambert ay nagpupunta doon si Salma. Palibhasa lalaki, natukso si Isagani at nagbunga ang nangyari sa kanila. Kailangan pakisamahan mo ako, sabi nito. Dahil kapag nalaman nito ng ama ko,
at napahiya ito sa lugar namin, tiyak na papatayin ka nun. Ayon sa isa nilang katrabahong Malaysian, masyado daw mahalaga ang puri ng isang dalaga sa lugar na iyon. Kapag hindi mo tinayo ang karangalan ni Salma, baka hindi ka na makauwi sa inyo sa Pilipinas, sabi ni Rashid. Napilitang pakisamahan ni Isagani si Salma. Naisip nito na pagdating ng pagtatapos ng kontrata, tatakasan na lamang nito ang babae para makauwi sa pamilya sa Pilipinas. Ngunit naging possessive at selosa si Salma. Pati ang sweldo ni Isagani ay pilit na hinahawakan nito at naghihisterya kapag nakontra. Walang kalaban-laban ng lalaki dahil nasa teritoryo ito ng kaanak ng babaeng Malaysian. Nagtaka si Marina nang biglang huminto ang pagpapadala ni Isagani ng pera. Mga 6 na buwan na itong hindi nagpapadala at hindi nito makontak ang asawa. Itinago kasi ni Salma ang cellphone ni Isagani. Nagkasakit ang anak nila at medyo naging malubha ang karamdaman ni Junior. Kinailangan itong maoperahan. Naisangla na ni Marina ang alas ito, pati na ang wedding ring nila ni Gani dahil hindi sapat ang kanyang alas para sa operasyon at mga gamot ng anak nila. Nakaraos ang bata at gumaling. Pero sa Malaysia, dinapuan ng matinding karamdaman si Isagani. Naulanan ito habang nasa plantation at nagkaroon ng pneumonia at iba pang mga komplikasyon. Lumala ang karamdaman ni Isagani. Magsasara na ang Blessed Grace Pawn Shop na pag-aari ng kumari nila Marina at Isagani kung saan dito isinanla ng babae ang wedding ring nito at iba pang mga alahas. Mag-aalas 5 na ng hapon. Isang payat at namumutlang lalaki na may balabal na tuwalya sa lalamunan ang nagabot ng papel de ahensya sa bintana ng sanglaan na may nakalagay na tubos. "Oh, paring Gani! Nakauwi ka na pala!" Masayang sabi ng may-ari na si Graciela. "At tutubusin mo na pala ang mga sinangla ni Maria." Tumango ang lalaki pero hindi sumagot. Inisip naman ni Graciela na marahil ay may sore throat ito dahil nakabalot ang leeg ng tuwalya. Ibinigay ni Graciela ang mga alahas matapos bayaran ng lalaki ang halaga ng pagkakasangla. Sa bahay ni Marina, may kumatok na empleyado ng LBC pera padala. Binigay nito ang halaga ng 8 buwang sahod ni Isagani na hindi nito na ipadala. Pumirma si Marina sa resibo at natanggap nito ang perang pinadala para sa kanya. Nang pumasok ito sa kanilang kwarto para muling bilangin ang pera, nakita nito ang kanilang wedding ring, pati na ang kanyang singsing at kwintas na isinanla. Naroon ang papel de ahensya na nagsasaad na ang mga ito ay tinubos na. Nakapirma doon si Isagani. Nataranta si Marina at nakaramdam ng hindi maipaliwanag na takot. Tumawag ito sa bahay sanglaan kinabukasan. "Aba ay nagtungo dito si Gani at tinubos ang mga iyan," sabi ni Graciela. "Payat na payat. Namumutla at tila hindi makapagsalita. Ni hindi nga makausap eh. Bigla nga itong nawala pagkatapos. Kakausapin ko pa sana." Pagtapos nun ay biglang nagring ang cellphone ni Marina at si Lambert ang tumawag. "Mare, huwag ka sana mabibigla. Marina, patay na si Isagani. Ipauuwi ng aming employer ang bangkay nito bukas." Na magwi-withdraw sana si Salma ng pera mula sa bangko nito kung saan dineposito ang mga sweldo ni Gani. Nakita ng Malaysian na na-withdraw na ang halaga ng equivalent sa 8 buwang sahod ng kinakasamang Pinoy. Sa huling sandali, bumawi si Isagani sa pamilya at ipinakita nito na tapat ito at nagmamahal hanggang sa huling sandali. Tinubos ng astral body nito ang kanilang wedding ring na simbolo ng kanilang pagbubuklod at pagmamahalan. Sa ngalan ni Boss Mike Cervera, ito po si Anino TV na nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Saan man dako ng mundo naroon kayo at syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.